Maayong buntag kanatong tanan. Makigsunan, kabahin sa atong kinabuhi sa pagtuo, nga mao gayod ang atong pagka makanunayon diha sa pag-ampo. If we don't find time to pray, then our faith will surely die. And if we spend more time in prayer, our faith will surely be nourished. Ug mao kini karon ang atong ebanghelyo, the point where the Lord reminds us of the persistence in prayer. Sa atong pagkamakanunayon diha sa pag-ampo, sa atong pagkamakanunayon diha sa mga pangamuyo. Apan usahay, makaingon kita nga nagsigi naman ta og ampo, apan mura man og way nahitabo. Nagsigi man kog ampo nga maayo ko sa akong sakit, apan mura naman kurog butika nga murag kadaghan naman sa tambal nga akong giinom. Apan kun nato sang susihon unsa man nimo pag-ayo nga sige man sa kagkaog litson, no? Sige kaon og humba, no? Muna imong dagway mura nagbaboy. Kay gingon sa filosofiya, the philosophy of assimilation, you are what you eat, no? Muna magsitag ka og baboy, mahimo gyud ang baboy. Siguro dili dagway baboy pero sa batasang baboy ini kabusog dayon og hagok, no? Naay mo katog diha kay aron tablatat tanan kay wa pa biya tay kaon. But then again, the Lord reminds us in the story of the reason why we have to pray persistently. Nganong kinahanglan ta mag-ampo sa makanunay o makanunayon nga pag-ampo. The Lord reminds us of His fidelity sa iyahang pagkamatinud-anon. Not to Himself, but to us nga iyahang gihigugma. Bisan siguro nga ato ang ingnon karon sa mga pagbasa nga atong nadungog niini karong Domingguha, nining ikakawhaag siyam nga Domingo sa unang pagbasa gikan sa Exodo, in a very peculiar or unusual story of war, nga mingon ang Ginoo, kung imong iisa Moises ang imuhang kamot o ang imuhang sungkod makadaog ang mga Israelita, apan kung mamuypoy na ang imong kamot, mga punggot ang ilang ulo, no? Makaingon sa ta, grabe naman sa Lord, no? Kung makadaog mi, padaogan na lang yun mi. But this shows the fidelity of God, even in the most peculiar, unusual, and odd manner and ways. But God continues to be faithful to His people. Nga ang Ginoo makanunayon, ang Ginoo matinud-anon. Diri sa tuang ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa iyahang pinangga nga disipulo nga si Timoteo to Timothy, gipahinumduman si Timoteo sa pagkamatinud-anon ni Pablo diha sa pagsangyaw sa mga balita. Tungod kay atong pagkamatinud-anon, base kini sa pagkamatinud-anon sa Ginoo kanato. Our fidelity is only our response to the fidelity of God. Nga ang Ginoo di gyud mangluod, kita ray mangluod, no? Ang Ginoo di gyud malimot nato, kita ray malimot. Ang Ginoo di gayud siya mohatag og mga kondisyon, kita ray maghatag og kondisyon sa Ginoo. Nga mingon ta, Lord, dili gani nimo dunggon ang akong pag-ampo. Wa na gyud, di na ta friends, i-unfriend na tika, no? Pangitag lain didtong imuhang anak, kay ako wa na ko'y amahan nga Ginoo sa langit, no? Magdumili nako. But God reminds us that the very reason of our persistence in prayer, because God is faithful to us. Sa itong ebanghelyo karon, ug iya kining gipahilawman, God offers to us a deeper kind of an image of the fidelity of God, the reason of which of our persistence in prayer. Nga migamit siya ni ining sambingay sa usa ka huwis nga dautan, no? Nga dili siya motuo Ginoo, di siya morespeto og tao, apan iyahang gitugutan, iyang gihatagan og pabor ang byuda nga nagpunay og balik-balik, nagpunay og hangyo. Kay sa katapusan nakaingon siya nga tinuod, wa ako'y pagtuo sa Dios ug wa ako'y respeto sa tao.
Apan nagpunay maning byuda og sigig hangyo, ako na lang ning tagaan og pabor kay bisan unya iya kong ipabarang, no? Even this wicked judge offers favor to the widow. How much more our God who loves us? How much more of our God who is faithful to us? Nga bisan sa tuang pagkamakasasala, God continues to be faithful. God continues to journey with us. And therefore, the reason of our persistence in our prayer, persistence in our faith, persistence in our being children to our Father in heaven. And this is what we call discipleship and witnessing. Ug mao kini mga kaigsunan nga di unta kita maluya sa pagampo bisan sa tuang tan-aw, sa atong ubos nga paglantaw o sa atong hamubo nga pagsabot. Ang Ginoo nagdumili sa paghatag kanato apan ang atong pagtuo nagsulti kanato kung kini dili ihatag sa Ginoo karon taknaa bisan siguro sa ugma puhon o ugma damlag. O baka ha, kung di ni ihatag sa Ginoo kini akong gihangyo bisan di ay nga aduna pay mas nindot nga gitagana ang Ginoo nga mas nindot pa kaysa akong gipangayo. Kay kung mangayo ta sa Ginoo, Ginoo himo akong dato. Ayo naron kay maaan mo nga kontraktor, no? Or ayo sa karon kay mamaot unya ang atong batasan, no? Ayaw sa karon kay daghan og mga intriga, no? But the Lord will always answer our prayers because that is part of His being faithful, that is part of His love and fidelity to us. What we need is to continue to offer our persistence in prayer and in faith. Kaya ang Ginoo matinud-anon, ang Ginoo dili gayod mubulag kanato. Amen.